Bakit ko nasabing patay? Di ba pag patay ka, tsaka ka pinapatato? Ayan po, pinatato. R. Duterte. Ayan o, pinatato na po. Ito na po yung mga sinyales. Ano po ang mga unang sinyales natin? Nagtitirig na sila ng kandila. Di ba? Nagtitirik ng kandila. Pangalawa, nagpapamisa at inaangat doon ang kandila. Stupid. Oh. Di ba? Ganun yung mga patay. So, tapos ito po, bigla-bigla po, ito, mga nagsipatato. Nagsipatato ng R. Duterte. Kumbaga, ba't papapatato mo, buhay pa? Ibig sabihin, mamamatay na talaga. Diba? So, ito na po mga sinyales na nakikita natin mamamatay na po. At bukod sa lahat, nag-aambag po ng piso-piso para kay tatay. Nag-aambag pa po piso-piso para kay Tatay Digong, di ba? So, iyan po mga sinyales na mamamatay na po talaga. Abangan po natin yan. Tapos, ang mahirap pa nito, nagpipiso-piso sila, samantalang yung piso-piso nila, panis na panis yan kay Chong Kitty. Kasi bag pa lang ni Chong Kitty, putik, bag pa lang ni Chong Kitty, pwede na natin gawing bahay at lupa natin yun. Ayan po ang mga senyales na mamamatay na si Digong. Happy Death Day, Tatay Digong! Okay, dito tayo kay Ramon Tulfo. Ayan po, si Ramon Tulfo ay naging envoy to China. Naging envoy po siya sa China at meron po siyang expose. We are best friends. I always went to Davao City on weekends when he was mayor to shoot the breeze with him. He introduced me to his girlfriends. Wow! Ulitin ko he introduced me to his girlfriends. Finger licking good. Okay yan ang dami naman, Digong. Who included a then Agriculture Undersecretary, a governor of a province. Oh, sino ba yon? Ayun yung pupunta sa dahig. Kilala nyo ba si Chong Kitty? Mata niya ay mapula parati. Anak din na... Apat to Agriculture Undersecretary, isa. A governor of province, dalawa. A local TV newscaster, tatlo. Eto sikat na sikat. A policewoman with a homely face, Garma Bayo. Hindi mo Duterte, kaya parehas lang ng ugali. Spoiled sa luho, kadiri, peke ang mukha niya. Ayan si Garma po yung uli-uli dyan, yung binabayo ni Digong, tinatambyolo niya, tinatali si Digong, tas pinapaikot, dinidilaan ni Garma. Okay, check ko pare Banat Boy saglit. He would always fly, ayan po
He would always fly away, the way from Davao City to attend my birthday party. Kahit daw po busy siya, pupunta siya sa birthday ni Montulfo. He would sit in a corner with his girlfriend in tow, preferring anonymity. Oh, laplapan! 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 Kumbaga matindi si Digong, no? Pag may mga event yung mga tropa niya, katulad ni Tulpo, magbimadala siya ng girlfriend, tapos doon daw sila maglalaplapan. Laplapan! Laplapan! Basta umiyak na siya, grade droga sa logania. Tapos, eto na, dito na tayo sa part 2. Part 2. Ayan, dito tayo. I came to know him up close and personal when we went on a short vacation. Nagpunta raw sila ng nakilala niya daw to ng personal nung nagbakasyon sila ng maikling panahon to Hong Kong and Macau. Noong daw sila ng Hong Kong and Macau, where he revealed he couldn't sleep without his security blanket. Ayan. Hindi daw makatulog kung kapag wala siyang mga security, parang si Sara Duterte kapag wala yung 300 security. He would invite me to his favorite dining places frequently by the hoi polloi, which endeared him to the masses. He said he was offered by the President GMA the post of the Bureau of Customs, DILG, and DND, which he rejected. So, tuta talaga rin pala ni Arroyo to. Katulad ng anak niya ngayon, minana niya kay Arroyo. Mga tuta ng Arroyo si Digong. I was the first one to urge him to run for president. Siya daw yung nagbuyo na tumakbong presidente. In the early days of his campaign for the presidency, I collected a total of 65 million for him from my friends Ramon Ang and Paul Cuyegkeng. Ayan, kasama instrumento raw siya sa pag-aambag sa pagiging presidente niya. Humingi daw siya ng tulong kay Ramon Ang tsaka Paul Cuyegkeng. And when he won, he offered me the DILG post, which I rejected outright. We agreed that I would act as his sentinel by exposing corruption and abuses in administration. Tinanggihan niya daw kasi gusto niya lang daw po expose yung corruption sa administrasyon, if ever. So, ganun po kasi yan. Kaya po si Michael Yang naging economic advisor kasi po, malaki po ang unbag kay Digong. Kung si Tulfo nga po, DILG na, what more si Michael Yang, economic advisor. Gaano kalaki na ambag ni Michael Yang kay Digong? Empleyado niya lulong pala, mga adiktos din pala. Tatay ko pinakulong mo, iyak. Tatay ko pinakulong mo, iyak. Tatay mo huwing abo, iyak. Tatay mo huwing abo, iyak. And then our plan for me to act as his eyes and ears fall apart. Nasira daw po yung plano. The nincompoops around him place a wedge between us. Yung mga talipandas daw sa paligid ni Digong ang sumira sa relasyon nila ni Tulfo. Those around him obviously put blinders on him. Apparently, they only told him what he wanted to know. A curse of most leaders. Yung nakapaligid daw kay Digong, binulag daw siya. The corruption and abuses I exposed in my newspaper column went unheeded.
I tried many times even when he appointed me special envoy to China to reach him, but the cordon sanitaire was too thick. Sobrang matindi daw po ang pagkabulag. Eto na. Had I been given access to him, maybe things would have been different. Kung nakakausap niya lang daw po at napapayuhan si Digong, medyo magiging maayos daw po ang sistema talaga. Your real friend tells you your defect no matter how it hurts. Ganun talaga yung mga kaibigan. Real talk ka, masaktan ka man o hindi, bahala ka sa buhay mo, di ba? Ganun daw yung sinabi ni Tulfo. I grieve for my friends' present misfortune. How can I greet Digong happy birthday today given his situation? I could only wish Digong good health. Given the remote chance to visit him, I would immediately fly to The Hague. Ayan, sinasabi ko eh. Diba? Ayan nga po, yung talagang nakilala kay Digong, binubuko na siya. So talagang si Digong po, ano yan eh, na ano siya nila Michael Yang talaga eh. Na ano siya nila Michael Yang. Kasi eto si Tulfo, different kind set of friend niya to. Different set of friend niya to. Kumbaga dito to sa mabuting friend niya. Sila Michael Yang, yan yung mga demonic sindikato friend niya. So, nanalo daw po, nanalo daw po talaga ang sindikato friend na sila Michael Yang. Binulag ng binulag si Digong. Siyempre, mabubulag ka talaga. Laki ng pera ang hawak ni Michael Yang eh. Disturbing. Diba? So, nabulag talaga yan ng grupo ni Michael Yang. Hanggang sa naipatatag ni Michael Yang yung Pogo. Hanggang sa napaitatag ni Michael Yang ang monopolya ng droga. Diba? Kaya yan nangyari kay Digong. Oh. Biro mo, ito po magbibigay ako lang ng isang senaryo na kabulagan ni Digong. Ito po ito po, talagang bulag na bulag. Ito po tignan nyo But we have a very big reserve in West Philippine Sea. That's why Ayan, sabi po ni Ramon Ang, kumbaga ito po si Ramon Ang, nag-ano na siya. Si Ramon Ang po, nag-endorse siya ng government-private sector partnership para pamunuan po ang ating West Philippine Sea. Para pamunuan po ang West Philippine Sea, pag-aaral, kasi marami po tayo makukuha eh. Yamang dagat sa West Philippine Sea. Siyempre, unang-una dyan, yung langis. Unang-una po dyan, yung langis. Kinausap siya, ito po sa isang press conference. Nakipag-usap na mismo si Ramon Ang sa private partnership ng government at ang ni Ramon Ang. Dahil para tayo na makinabang. Tayo na po makinabang sa West Philippine Sea. Ito po yung press conference na yon. Kaso iba po ang nangyari. but we have a very big reserve in West Philippine Sea. That's why they are very interested on the Philippines. So let us not let go of it. We should protect our territory. Yan po sabi ni, kaya interesado sila sa Pilipinas, malaki po kasi ang makikinabang nila sa West Philippine Sea. Sabi ni Ramon, we should protect our territory. Kasi umaapaw po na 26.3 barrel. 26.3 billion dollar ang halos langis natin yan. Meron pang $1 trillion oil reserve. Ayan po, barrels po yun. Ganun po kalaki ang sa West Philippine Sea.
Kaya po, yun po ang sinabi ng mga private sector. Kaso, hindi po pinakinggan ni Digong. Moments later. Wala na tayo. Yun ang history, tapos nagpahin sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nation, yung papel, wala yan. Tapos, eto na. Yung pagkakataon na panalo na tayo sa arbitral ruling, imbis na i-implement, mapakinabangan na natin, wala, hindi niya in-implement. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Yan ha, hayaan mo yan, boundary lang naman eh. Hayaan mo yan, potang. Few moments later. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Kita mo? Favorite niya po talaga yung Fujian. Gawin nyo na kami province like Fujian. Gusto niya tayo itulad sa Fujian. Dahil yung Fujian po, di ba, kinuwento ko na sa inyo, dahil yung Fujian po, puro sindikato doon. Doon nang galing si Michael Yang, doon nang galing yung boss ng mga pogo dito. Kaya nga may Fujian gang nakakulong po ngayon sa Singapore. Yung Fujian gang po, mga tiga Fujian yan na big time sindikato, money laundering. Sila po ang mga utak ng pogo sa buong mundo. Yan ang gusto ni Digong, matulad tayo sa Fujian, full of sindikato. I-search nyo lang po yan. Lalo-lalo na mga DDS. I-search nyo, Fujian Gang. Makikita nyo po yan. Pinakamalaking money launderer sa buong mundo. Nahuli yan sa Singapore. Affiliated yan dito kay Alice Guo at saka dyan sa Pampanga. Very, very good. Yan ang dinala ni Digong dito. Yan ang dinala ni Digong dito. Ha? Yan po dinala ni Digong dito. Sir Nyolo, tulungan mo po pamangkin ko. Ba't ano nangyari sa pamangkin mo? Ano nangyari? Ano nangyari sa pamangkin mo? Sunfire. Ano nangyari sa pamangkin mo? Ano may tutulong natin? Sir Nyolo, tulong po. Bakit? Nalulunod ba kayo dyan? Ano? Hindi daw makapagpadala, Sir Nyolo, na block daw. Ano? Bakit? O hindi ako yung OFW, baka kailangan nyo OFW ako. Bakit? Ano nangyari? Bilisan mo mag-type. Huhulog siya ng pera ngayon. Oh, tapos, hindi makahulog? Bakit ano? Ang gulo, hindi ko maintindihan. Baka naman, baka tama si paring Kamandag, baka DDS yan, sumusuporta. Baka talagang hindi siya makahulog kasi sinusuportahan niya yung DDS. Pero nagulat siya dahil black daw. Anong black? Sabi mo, may ibang paraan pa naman pagpadali. Huwag dan lang dun sa isang app na susubukan niya. Maraming paraan. Maraming app magpatulong siya dito. Maraming mga dito eh. Maraming iba't ibang OFW dito. Okay? Nag-rebate daw na black. Ting. Kawawa naman, Magkano yan? Magkano na black?
Kawawa naman yan. Hindi, pero okay rin yan na black kaysa naman nag-proceed. Hindi dumating. Yun ang mahirap. Oh. Saan bansa ba yan? Putik na yan, no? Para tayo naging tayo di DFA, Saan bansa ba yan? Saan bansa yan? Dubai? Ayan, may mga taga Dubai dito. Chinita ako. Nandyan ba? Sila Imotera. Yung man dito, mayroong mga dito eh. Ayan, magpatulong ka dyan, mga maraming OFW dito sa Arab countries. Magkano ba pedala yan? Abunuhan ko na nga. Magkano ba yan? Kilala niyo ba si Chong Kitty? Mata niya ay mapula parati. Magkano ba? Magkano ba? Abunuhan ko na nga. Magkano? Magkano? Bilisan mo! Anak din ng di Ayan, inuuna. Ayan, Ma'am Ineko, hindi, inuuna ko na kayo kaysa sa tuli ko, Mundo Duterte. Kaya parehas lang ng ugali. Spoiled sa Peke ang mukha niyan, kadiri. Buhay ang demonyo din, kadiri. Ang nanay niya ay bet ka. Ayan, nandiyan na po sila, Ayan, maraming tutulong po sa inyo dito. Okay? Gusto nyo ipadala nyo sa akin, magpadala ka sa akin ng 50K, gawin mo ng 60. Okay? Kadiri. Rollo, rollo. Higupa, marijuana. Bugis na, bato nandito. Adik pala, si Changi, didistado na. Rollo, rollo. Higupa. Sir, wala. Sir, nagtag pala maguhulog pero na-block daw. Okay lang yan, okay lang yan. Sabi mo, palitan niya yung app niya. Palitan niya yung app niya. Ayan magpatulong ka dito, mga Arab countries yan. Chat mo lang ako kung abunuhan ko, Magkano ba 1,000? Kaya ko 1,000 lang, 1,000 lang. Pag lumagpas ka ng 1,000, wala na. Okay? Hanggang 1,000 lang si Nyolo. Okay? 1,000 lang. Tapos doon, pag lumagpas ka doon, hindi na kita papansinin. Na siya, gada droga sa loganiya. Hanggang 1,000 lang ako dyan. Sa pamangkin mo. Pero pag lumagpas doon, wala nang pansinan. Wala na. 1,000 lang ako dyan, Kaya pag lumagpas ka doon, wala na. Okay lang yan. Magpatulong ka lang dito. Okay, dumako na tayo dito. Philippine province of China. Di wala tayong problema. We share. Ayan, gusto tayong gawin China. Ayan. Ayan po yung sinasabi natin na si Digong po, wala na. Kumbaga, ang dami pong chance na binigay sa kanya ng sitwasyon na kung saan nanalo nga tayo ng arbitral ruling, pero tinabla niya. My God, I hate drugs. Mga adiktos din pala. Tatay ko pinakulong mo, iyak. Tatay ko pinakulong mo, iyak. Tatay mo huwing abo, iyak. Tatay mo huwing abo, iyak. Rollo, rollo, higupa, marijuana. Okay, dito na po tayo. Sumako na po tayo dito. Hindi pinayagan ng ICC si Vice President na ipasok ang 4 na maleta. Bakit naman kasi 4 na maleta? Punong-puno ba yan ng pera?
Ayan na, hindi mo pinayagan ng 4 na maleta. Magtataka ka, bakit 4 na maleta tapos may balikbayang box pa? Ano ba yan? Ano ba naman yung 4 na maleta? Balita namin, ano yan? Punong-puno ng pera? Ha? Punong-puno raw ng pera yan Walang sulan dyan, hindi katulad yan ng ano. Wala po sulan dyan, hindi yan katulad ng local court natin. Kaya nga parang sinabi nyo talaga magtatagal talaga si Digong. Ramdam na nila Ramdam na nila na magtatagal si Digong. Tapos may nakapalaman dyan pera para susuhulan nila. Arnold Lamban, thank you. Ano yan? Sinusuhulan nyo yung ICC. Tapos yung isang balikbayan ducks puno ng fentanyl. Bawal yan, oy! Eto bago ito, hindi rin pinayagan na muling makabisita si dating Pangulo, sa dating Pangulo ang kanyang common law wife na si Honey Let. Tinabla na ni Sara, patay na yan, gulo-gulo na! Kahit anong gawin nyo mga Duterte, hindi nyo po masusuhulan ng ICC. Hindi po pwede suhul dyan. Hindi po pwedeng masuhulan ng ICC. Kahit ilang maletang pera pa ibigay nyo mga Duterte, hindi po pwede yan. Yan ay court of powerless. Baka mahirap yan. Baka nga pag may pumunta dyan mahirap, pakainin pa ng ICC. Pero yung ginagawa niyong panunuol sa ICC, hindi na pwede yan. Hindi na pwede yan. Hindi na pwede yan. Okay, hindi po pwede ang sulan doon. Dahil doon, matitino ang tao. Dahil doon, ang mga tao, hindi po katulad dito, okay? Kaya, good luck na lang po, mga Duterte. Wala na po tayong pag-asa, kundi dumaan sa tamang proseso. Zero remittance kami. O, ano pa kailam ko? Mahirap ka pa rin. Ano pa kailam ko kung zero remittance ka? Mahirap ka pa rin. Diba? Nakita mo yung logic? Ha? Mahirap ka pa rin. Kasi, kailangan ka magpadala para makalamon ang pamilya mo. Nagigets mo ba yung logic? Ha? Alipin, tiga-ugas ng puwet, tiga-piga ng basahan. Diba? Pag walang remittance, nga. Pagmamalaki pa na sila ay alipin ng mga tanga, hindi lang ni Digong, pati ng kanilang mga amo. Maglulupa! Imbis na pinapakain ng pamilya,
nag-aaral ang mga anak, bubuhay na maayos ang pamilya sa Pinas, pinakita nila na sila ay alipin na, bobo pa! Proud ka pa ha? Zero remittance kami. Mahirap! Pulube! Maglulupa! Hindi ka, daig ka pa ng mga tambay dito. Ikaw, naguhugas ka ng puwet dyan, tapos magmamayabang ka, akala mo kaya-kaya niyo yung gobyerno. Ang konti lang naman ng ambag nyo sa Pilipinas. Pwe! Ilang percent lang kayo? Kayong mga DD sheet na OFW? Kinuwenta yan eh. Tinignan lang kayo doon, ilan lang kayo doon nandun? Ilan yung zero remittance nyo doon? Ha? Yung mga DD sheet? Yung matitirong OFW na dadamay, kawawa eh. Alam nyo, ang dami pong video na kumakalat, mga matitirong OFW po, nakakaawa. Nakakaawa. Talagang inaalis nila yung sarili nila. Shoutout po sa mga matitirong OFW, mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa paghihirap nyo. Salamat po sa pagsuporta nyo sa totoong balita, totoong impormasyon. Nakikiusap sila na wag silang idamay. Wag silang idamay. Kasi matitinong utak nila eh. Kasi alam nila, hindi man gobyernong Marcos, mga gobyerno pa ang tumutulong sa kanila para makapag sumikap sila sa ibang bansa at excluded po sila sa iba't ibang tax. Excluded pa sila sa iba't ibang tax. Sino yun? Teka lang. Mamula thank you. Zero remittance si Digong Laya. Buah. Dina Hinsen. Thank you po, Ma'am Dina. Oh, yan, euro yan, oh. Mamula po. Tapos si Ma'am Dina, oh. Salamat po. Oh. Kita mo? Si Nyolo nandito lang, oh. May nag-remit. Ano? Oh. Shoutout po sa mamaya po tatry kong kolektahin yung mga OFW na nagsalita po dito na nagsalita po sa mga social media na hindi naman yung gobyernong Marcos o gobyernong Duterte yung iniintindi nila eh. 'Di ba? It's not beyond the politics, you know. It's in the relationship between the OFW and the immediate family. Because this is so important. Okay? Do not drag your family in this kind of situation. Because this political situation will not be included and not be, you must not consider to drag your family in this political situation. Because your family must live well. Your family must you know what how can I say this? Your family must basta yon. Your family, happy family. Vina Hikazutani. Thank you. Kilala nyo ba si Chong Kitty? Mata niya ay mapula parati. Anak din ng demo. Diba? Hindi po kailangan madama yung pamilya nyo dito sa political na argumentong ito. Ilabas nyo po yung pamilya nyo dito. Ang mga nagdadamay lang dito sa pamilya nila, tatanga-tanga, bobo, alipin, luga, tigahugas ng puwet. Ha? Yung nagdadamay po dito sa mga pamilya nila, bobo ka! Kita mo to? Oh, pag bumuka to, bobo ka! Ang Duterte, kaya parehas lang ng ugali. Spoiled sa luho, kadiri.
Arnold Lumban. Uy, grabe naman yan. No? Ang dami naman Australian dollars yan. Kangaroo. Para tayo TikTok ha. Thank you, Arnold. Mamulaling, gano'n na lang kaya tayo, no? Pag may nagpadala, alam mo, Australia, kangaroo. Europe. What's up ya? Parang TikTok, no? Yung sa TikTok, pag may nagpapalipad, diba? Kapag Arabian country, shawarma. Is serving. Is serving. No? Diba? Pag dollars, Pornhub. Pag dollars, Pornhub. Ang nanay niya ay bet kakadiri. Rolo, higupa, marijuana. No? Eh, paano pag Japanese, Nyolo? Oh, ayan. Kangaroo. Mr. Dencio. Kangaroo. Bukas na, bato ng ito. Adik pala, si Changi, ibistado na. Paano pag Japanese? Arigato blurred. No, pag Japanese. Arigato blurred. Higupa, marijuana. Bukas na, bato ng Serving. si Changi, ibistado na. Ayan o. Pornhub. Sakit na. Ang hirap naman niya, Mami Chris Rose. $20. Ang daming Pornhub niya. Pornhub. Putik na yan. Basta umiyak na siya, ganda droga sa loganiya. Empleyado niya lulupa, mga adiktos din pala. Tatay ko pinakulong mo, iyak. Tatay ko pinakulong mo, iyak. Tatay mo uuwing ako. Paano pag Korean? Pag Korean. Hijiri wasabi, chewy some good salani. Kumanta pa, samgyutsal lang ang sinabi. Is serving. Iyak, tatay mo uuwing ako, iyak. Ay, hindi, para hindi na, para hindi, pag Koreano, alam ko na, para, hope you samgyupsal. Hope you samgyupsal. Si Changi, ibistado na. Rolo, higupa, marijuana. Yan. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga